kumalinga sa kapos at mahihirap. Uri ng taong ating hinahanap sa hinaharap. At ngayong nakita ko na ang tunay na agila sa buong Pilipinas, siya'y aking ipapakilala. Eto na Inday Sara, here she comes, Duterte! Eto na Inday Sara, here she comes, Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Eto na Inday Sara, here she comes, Duterte! Duterte apelyido, pangalan Inday Sara. Minamahal, tinatangkilik siya ng Pilipinong masa. Mismong ako ang patunay at aking nasaksihan nang siya'y aking makasama sa buong kapuluan. Mas mahalaga sa kanyang sarili, pagmamahal sa kanyang kapwa. Puso niya sumeserbisyo sa kapos at mga dukha. Ang mapabuti ang buong bansa'y kanyang hinahangad. At ang tiwala ng sambayanan ay may lagay sa kanyang palad. Eto na Inday Sara, here she comes, Duterte! Eto na Inday Sara, here she comes, Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Eto na Inday Sara, here she comes, Duterte! Eto na Inday Sara, here she comes, Duterte! Eto na Inday Sara, here she comes, Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Eto na Inday Sara, here she comes, Duterte! Isang taong may tapang, may pitak sa ating bansa. Isang taong may prinsipyo, may isang salita. Paglipad ng agila, magkaisa tayong lahat. Pagmamahal, suportang tunay ang ating ipangtapat. At tayo ay susuklian, buong pusong paninilbihan. Buong mundo niya ay iikot para sa buong bayan. Sa hamon ng kinabukasan, tayo'y nasa likuran. At umasa kang si Inday Sara nasa harapan. Eto na Inday Sara, here she comes, Duterte! Eto na Inday Sara, here she comes, Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Eto na Inday Sara, here she comes, Duterte! Eto na Inday Sara, here she comes, Duterte! Eto na Inday Sara, here she comes, Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Eto na Inday Sara, here she comes, Duterte! Eto na Inday Sara, here she comes, Duterte! Eto na Inday Sara, here she comes, Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Eto na Inday Sara, here she comes, Duterte! Simpleng tao, aking napatunayan. Mapagpakumbaba sa madla at maging sa kaibigan. Siya ay idolo ng marami, matanda at kabataan. Idolo ng inyong lingkod at tunay kong hinahangaan. Kung paano kumalinga sa kapos at mahihirap. Uri ng taong ating hinahanap sa hinaharap. At ngayong nakita ko na ang tunay na agila sa buong Pilipinas, siya'y aking ipapakilala. Eto na Inday Sara, here she comes, Duterte! Eto na Inday Sara, here she comes, Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Eto na Inday Sara, here she comes, Duterte! Duterte apelyido, pangalan Inday Sara. Minamahal, tinatangkilik siya ng Pilipinong masa. Mismong ako ang patunay at aking nasaksihan nang siya'y aking makasama sa buong kapuluan. Mas mahalaga sa kanyang sarili, pagmamahal sa kanyang kapwa. Puso niya sumeserbisyo sa kapos at mga dukha. Ang mapabuti ang buong bansa'y kanyang hinahangad. At
tiwala ng sambayanan ay may lagay sa kanyang palad. Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Isang taong may tapang, may pitak sa ating bansa. Isang taong may prinsipyo, may isang salita. Paglipad ng agila, magkaisa tayong lahat. Pagmamahal, suportang tunay ang ating ipangtapat. At tayo ay susuklian, buong pusong paninilbihan. Buong mundo niya ay iikot para sa buong bayan. Sa hamon ng kinabukasan, tayo'y nasa likuran. At umasa kang si Inday Sara nasa harapan. Ito na, Kahit ako hindi ako palabas basta-basta. Ito na, Inday Sara, here she Dalhin mo yan sa korte. Tama ba yun? Kayong mga taong bayan, tanongin ko kayo, tama ba na hindi alam ng ating House of Representatives kung ano ang mga Inday batas? Sara, here she comes. Inday Sara, here she comes. For the sake of the personnel of the Office of the Vice President, because I clearly, sinasabi ni Joel Chua doon, na we will not recognize you without an oath. And then, I'm continuing to question the constitutionality of their rules. Pero I cannot help the personnel of the Office of the Vice President if I have no personality to speak in that hearing. So I had to take that oath. Pero, okay lang. Hindi naman ako galit sa inyo. Nagpapasalamat ako sa inyo sa tulong ninyo kay Yusek Lopez at sa lahat ng OVP personnel. Will you go up to the Supreme Court to question? Because may jurisprudence naman on contempt powers of Congress. Yun na nga sinasabi ko, sir, no? Parang, we don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, baliwala. Pag-threat sa kanila, national security. Saan ka? Do you think that will hold water as far as maybe pinning you down as person or doesn't establish anything? If they file cases or an impeachment case, whatever case, we will answer that in the proper venue. Kung meron man silang hanap na mali doon. But apparently, nakikita nyo kanina na uubos na yung tanong nila. Hindi pa sila makapag-contempt kay Edward. Kasi nagsasabi ng totoo yung tao. Yes, we expect that. We expect contempt, detention. We expect, ang term ni Yusek Laika is terrorizing me. We expect them to terrorize the Office of the Vice President personnel. Ma'am, yung message to President Bongbong when he said na papalagan daw po yung media tribunal, hindi niya palalagpas. Yes, sinabi ko na kanina, papalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. Speech siya as a speaker. I mean, we don't know the contempt. Yes. Kaya ako kayo binibigyan ng interview para huwag kayo makinig sa kanila. Thank you. Thank you. Isang taong may prinsipyo, may
bansa. Talagang tunay po kayo makabayan at tunay po kayong may malasakit sa ating bansa. Nagdala kasi ang Captain Trump. Maningil na po tayo kay Marcos. Maningil na po tayo kay Bongbong Marcos. Ito na po ang panahon na sama-sama po tayo magmarcha at sumilin ang kaba ng bayan na kanilang nilastay. Pumunta po kami dito para supportan ang Duterte at ang mga Pilipino at Pilipinas. Dahil kitang-kita namin, marami lang lumabas. Marami lang lumabas. Marami lang kami nakita lahat ng kabataan na apektuhan na. Dahil hindi lang ako, Pilipino ang naapektuhan. Hindi lahat, milyon na Pilipino ang naapektuhan dahil sa droga. Nang dahil dyan, dahil droga rin ang umasa sa pamilya ko. Ang dahilan kung bakit nagawa ng tatay ko ang nagawa niya sa ate ko. Hindi ko nahayaan na yung mga ginawa ni Marcos dahil sa droga na yan, siya ang pasimuno. Dahil alam namin ng mga kabataan at alam din namin na magsasalita sila kung ano na naman ang sasabihin nila. Nasasabihin nila, ginagamit kami mga kabataan para lang magpaingay. Hindi kami ginagamit at hindi kami papayag na magpagamit. Dahil kami, Pilipino rin kami, naiintindihan namin ang bawat nararamdaman ng kapwa namin Pilipino. Dahil sa ginawa mo, Marcos, nag-ingay na ang mga Pilipino, naggalit na. Di ba sinabi mo, nagbabaguhin mo, Pilipinas? Di ba? Pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Iisa-isahin natin. Dahil isa-isahin natin. Sige, yung bagyo na sunod-sunod na tumaan, na maraming namatay na Pilipino, marami ang nadisgrasya, nabaha, marami. Pero anong ginawa mo? Wala. Nakuha mo pang nanood ng concert na mo kayo. Kung mabuti ka talagang pinuno at mabuti ka talagang presidente ng Pilipinas, ipakita mo noon pa lang dahil nung nag-campaign ka pa lang, kung ano-ano, pinakita mo, gumawa ka pa ng movie, nakala namin na totoo. Pinunol mo kami. Niloko mo kami. Kung ano-ano pa ang pinakita mo para lang umangat ka, para mainuklog ka lang hanggang sa naniwala ang ibang Pilipino, hanggang sa marami ang gustong magluklog sa'yo. Pero anong nangyari? Kung nagluklog sa'yo, anong ginawa mo? Kung naging presidente ka, nagsimula, naghihirap kami. Ano nangyari? Tumaas ang diesel, tumaas ang mga presyo ng bigas. Kaya kami nagagalit sa'yo, lalo na kami mga kabataan, tumanga sa'yo, lalo na ako, na akala ko mapapabuti mo ang Pilipinas. Pero anong ginawa mo? Kundi na droga, alubagkanap sa buong Pilipinas. Kaya nananawagan ako sa'yo sa Republika ng Pilipinas, sa buong Pilipinas, sa Malacanang. Nauulitin ko, mag-resign ka na! Mag-resign ka na! Mga kababayan ko, Pilipino, sabay-sabay natin isigaw. Mag-resign! 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 Sisigaw natin! Duterte! 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 Ito na lang ang sasabihin ko sa iyo, Marcos. Lalo na sa Malacanang. Alam namin na akala mo kami mga kabataan, porkit kabataan ay kailangan at asikasuhin ang mga pag-aaral. Alam namin yun. Alam namin yun. Pero bakit gano'n na-apektuhan kami? Dahil bakit? Dahil kasama ang pamilya namin sa na-apektuhan sa droga na yan. Kaya kami mga kabataan, hanggat kaya namin lumaban, hanggat kaya namin tayo Pilipino rin kami, hindi kami matatakot sa'yo. Kahit marami ka bang ipadalang bita, dahil hindi kami malulubi ng kung sino man, dahil kami ay Pilipino din. Kaya huwag kang magtaka kung bakit hanggang ngayon nagagalit sa'yo, dahil katulad ng ginawa mo sa isang katulad namin mga Pilipino, lalo na mga kabataan, kung ano na lang nangyari sa mga kabataan. Dahil tundis na nakatira kami, ay maraming mga nagdudroga, maraming kaming narinig na nag-aabutan ng droga, hanggang sa nalaman namin, hanggang sa nakita namin, at nung nalaman ko, pati
bakit di kami bakit at maniniwala sa mga pinapadala mo na trolls kami? Trolls sa mga Pilipino, pinabayaran? Hoy! Mahiya ka naman sa balat mo! Hindi kami bayaran! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami pangab. Kaya nananawagan pala ako sa mga Pilipino na nananatili sa bahay. Mahiya naman si Marcos. Kahit ano pa ang panakot sa atin. Huwag kayong mag-alala. Suportado kayo na buong Pilipino. Lumabas na kayo, mga kapwa namin Pilipino, lalo na mga magulang nyo. Huwag kayong matakot na akala nyo mapapama mga anak nyo. Kami bahala, lalo na ako magpapatunay. Ako magpapatunay sa inyo na kami ang susuporta sa'yo, lalo na ako. Ikaw bata ka, nanonood ka. Alam ko nanonood ka dahil maraming lumaganap na social media. Alam namin kung bakit kami galit. Dahil hindi namin di gusto ba ito. Pero dahil sa ginawa mo, alam mo, nagalit na sa'yo. Umpisa pa lang, nagagalit Siya isang simpleng tao, aking napatunayan. Mapagpakumbaba sa madla at maging sa kaibigan. Siya ay idolo ng marami, matanda at kabataan. Idolo na inyong lingkod at tunay kong hinahangaan. Kung paano kumalinga sa kapos at mahihirap. Uri ng taong aking hinahanap sa hinaharap. At ngayon nakita ko na ang tunay na agila. Sa buong Pilipinas siya'y aking ipapakilala. Ito na Inday Sara, here she comes. Ito na Inday Sara, here she comes. Duterte, sa'yo pababayaan, bayan ay aalagaan. Ito na Inday Sara, here she comes. Duterte apelyido, pangalan Inday Sara. Minamahal, tinatangkilik siya ng Pilipinong masa. Mismong ako ang patunay at aking nasaksihan nang siya'y aking makasama sa buong kapuluan. Mas mahalaga sa kanyang sarili, pagmamahal sa kanyang kapwa. Puso niya sumeservisyo sa kapos at mga dukha. Ang mapabuti ang buong bansa'y kanyang hinahangad. At ang tiwala ng sambayanan ay may lagay sa kanyang palad. Ito na Inday Sara, here she comes. Ito na Inday Sara, here she comes. Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Ito na Inday Sara, here she comes. Ito na Inday Sara, here she comes. Ito na Inday Sara, here she comes. Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Ito na Inday Sara, here she comes. Isang taong may tapang, may pitak sa ating bansa. Isang taong may prinsipyo, may isang salita. Paglipad ng agila, magkaisa tayong lahat. Pagmamahal, suportang tunay ang ating ipangtapat. At tayo ay susuklian, buong pusong paninilbihan. Buong mundo niya ay iikot para sa buong bayan. Sa hamon ng kinabukasan, tayo'y nasa likuran. At umasa kang si Inday Sara nasa harapan. Ito na Inday Sara, here she comes. Ito na Inday Sara, here she comes. Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Ito na Inday Sara, here she comes. Ito na Inday Sara, here she comes. Ito na Inday Sara, here she comes. Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Ito na Inday Sara, here she
kapos at mahihirap. Uri ng taong ating hinahanap sa hinaharap. At ngayong nakita ko na ang tunay na agila sa buong Pilipinas, siya'y aking ipapakilala. Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Duterte apelyido, pangalan Inday Sara. Minamahal, tinatangkilik siya ng Pilipinong masa. Mismong ako ang patunay at aking nasaksihan nang siya'y aking makasama sa buong kapuluan. Mas mahalaga sa kanyang sarili, pagmamahal sa kanyang kapwa. Puso niya sumeservisyo sa kapos at mga dukha. Ang mapabuti ang buong bansa'y kanyang hinahangad. At ang tiwala ng sambayanan ay may lagay sa kanyang palad. Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Isang taong may tapang, may pitak sa ating bansa. Isang taong may prinsipyo, may isang salita. Paglipad ng agila, magkaisa tayong lahat. Pagmamahal, suportang tunay ang ating ipangtapat. At tayo ay susuklian, buong pusong paninilbihan. Buong mundo niya ay iikot para sa buong bayan. Sa hamon ng kinabukasan, tayo'y nasa likuran. At umasa kang si Inday Sara nasa harapan. Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Military is takot. Yan, sinabi mo eh. Hindi ko sinabi yan. Ikaw ang nagsabi. What is the worst manifestation? Siya yan, oh. Hindi ako. What is the worst Sinabi ko lang, it is only the military who can correct it. Basta hindi yan kudita, hindi yan ano. Basta sabi lang ng military, you are oppressing people and you are spending our money like water. Pati kami in the coming days, it is only the military who can correct it. Are you saying a military junta can answer? No. Sinabi ko sa lahat yan, magtanong ka ng sundalo niya, mga opisyal dyan. Sinabi nang magpunta ka. Sinabi ko lang, it is only the military who can correct it. Now, to answer your question, ibig kong sabihin ang military, well, it's an option sa military. One, they just can sit there sa upuan nila, doon sa bukid, maglinis ng baril. Magsabi lang sila na we are not anymore. Hindi na sila magkudita na magpunta yung tangki digira na. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami dyan. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. What do you mean out, Mayor? Getting out means I don't know. Basta hindi yan kudita, hindi yan ano. Basta sabi lang ng military, you are oppressing people and you are spending our money like water. Pati kami in the coming days,
mawalaan kami ng aming retirement, magalaw, hindi kami sasalin sa inyo. Great question would be, yung ito with sincerity, kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command, puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Sabihin mo sa amin. Kasi nagpapatulong kami to get the answers. Sana we cannot get a correct and accurate or true answer from kami ang magtanong. Barado kami ngayon eh. So under the constitutional provision of the right to be heard, kailangan sagutin ninyo yan. The right to be heard, the right to be informed. Importante yan. Constitutional provision yan. Mr. General sa military. And the right of the people to seek redress of grievance. Kayo lang ang makabigay niyan ngayon. The right of information, you protect that right and allow us to use it. And we are seeking for redress of grievance of the abuses of government. Huwag na lang yung dalawang babae na inaano nila. Karaming sabi, ganon, tantrum. Hysterical yun, hindi yun ano. Eh, kung ikaw may kasama ka na worker mo, delirium na, what are you supposed to do? Ako sa isang tanong na. Mr. Military, give us that right. The right of information that is true and correct, the right of redress of grievance, and the right to protect us. To be short of challenging Browner na. To be short of challenging Browner na. Wala akong tina-challenge. I don't have a challenge to anybody. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Now tell me, kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the president who is a drug addict for another 4 years? At kung sabihin mo hindi nila alam, address sabihin ko, wag tayo magbulahan. Alam ninyo yan noon, alam ninyo ngayon yan. Sabihin lang ninyo, kaya kung gano'n na lang, sabihin ko sa lahat ng mga bata dito sa Pilipinas, guys, follow the president, start smoking marijuana and graduate sa Cebu. Ang presidente, gano'n. The best example is gano'n. But people are looking up to you as a patriot and national. Civilian na ako. I have no authority to order them to... but just enjoin them or... And I am not enjoining them. I am not telling them anything. Ito lang ang tanong ko sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict? Yes, about 4 years.
Kayong magsabi, yes sir, we are a loyalist bunch of sabihin ko sa Pilipino, taga Davao, oo. Sabi nitong mga military natin, okay daw. Ang critical dyan is alam nila na durugista si Presidente. Hindi nila, tanungin lang nila yung kaya isang kita mo kung hindi bangag. Tama yung isang gwardiya dyan sa Presidential Guard nag-suicide. Minumura. If you can tap the fingers and saying, iho, huwag ka na masyado matulog. Kunti na lang panahon. Ano kung ako yun? Isin mo na, huwag ka muna tulog. Kape ka lang. Murahe mo. Kaya po napahiya. Sundalo, napakamatay. Meron din na Colonel Mayor na Nabaril. Sa argument yun. Ito an argument about the present situation. I do not know whose side was the Colonel. There's a fracture now in the governance of Marcos. It cannot be remedied. There is no relief in sight. It is only the military who can correct it. How? I do not know. But how if, Sila man yung protector ng konstitusyon. So, bahala sila. what if the military will not do something, sir? Di palakpakin. Let us applaud the military. We applaud the military for doing nothing. Do you think, Mayor, takot sila? Well, we'll clap our hands and say that the military is takot. Yes, sinabi mo eh. Hindi ko sinabi yan. Ikaw ang nagsabi. What is the worst manifestation? Siya yan, oh. Hindi ako. What is the worst manifestation or element of silent martial law that you can now see in this government? Hindi naman talaga martial law because martial law is something like... The silent martial law. Martial law is a military takeover. Mayroon akong i-suggest. Itong fracture na ito, mabigat to. Because ang nasa taas sa Congress, tambalos-los, pati ang presidente, they're now trying to be in cahoots. They would attempt to change the Constitution. Diyan na magulo dyan talaga dyan. And to make Martin from Speaker mag-transition to si Martin mag-transition to Speaker to the parliamentary Prime Minister. And there is the ceremonial president na lang si Marcos. So what's your reaction for the possibility of no L next year? No election? Possibility? It can be possible. Wala tayong yung cards wala sa Pilipino. It's in the card. The cards is being held by Martin Romualdez and President Marcos. Siya'y isang simpleng tao, aking napatunayan. Mapagpakumbaba sa madla at maging sa kaibigan. Siya ay idolo ng marami, matanda at kabataan. Idolo ng inyong lingkod at tunay kong hinahangaan. Kung paano kumalinga sa kapos at mahihirap. Uri ng taong ating hinahanap sa hinaharap. At ngayong nakita ko na ang tunay na agila sa buong Pilipinas, siya'y aking ipapakilala. Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Eto na, Inday Sara, here she comes.
Inday Sara, minamahal, tinatangkilik siya ng Pilipinong masa. Mismong ako ang patunay at aking nasaksihan nang siya'y aking makasama sa buong kapuluan. Mas mahalaga sa kanyang sarili, pagmamahal sa kanyang kapwa. Puso niya sumeserbisyo sa kapos at mga dukha. Ang mapabuti ang buong bansa'y kanyang hinahangad, at ang tiwala ng sambayanan ay may lagay sa kanyang palad. Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Isang taong may tapang, may pitak sa ating bansa. Isang taong may prinsipyo, may isang salita. Paglipad ng agila, magkaisa tayong lahat. Pagmamahal, suportang tunay ang ating ipangtapat. At tayo ay susuklian, buong pusong paninilbihan. Buong mundo niya ay iikot para sa buong bayan. Sa hamon ng kinabukasan, tayo'y nasa likuran. At umasa kang si Inday Sara nasa harapan. Eto na, Inday Sara, here she comes. Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Eto na, Inday Sara, here she comes.